Hello mga bakla! Welcome back! Ayan, na-miss ko kayo mga bakla. At syempre, muli nagbabalik ang nag-iisang napakagandang tibata na si Jingjing. O diba mga bakla? So napakadami talagang pagbabago dito sa New Zealand. At isa na nga ito sa mga pagbabago ang talakayin natin mga bakla. At syempre, for today's video, super lamig. At andito ako sa aking workplace, mga bakla. So ayan, pakita ko sa inyo ang aking workplace. At syempre, bago natin simulan ang video ito, isang intro muna! At syempre mga bakla, natapos na naman na maghapong trabaho na nakakaloka dahil napakalamig talaga sa labas. As in talagang, ang suot ko talaga isang damit, tapos naka-jacket pa ako, tapos makapal na jacket pa rin. As in talagang tatlo yung suot ko, as in talagang napakalamig. At syempre bago natin pagpatuloy ang video ito mga bakla, meron lang ako isisingit, no? As in talagang napakadaming pagbabago na nagaganap dito sa New Zealand, mga bakla. At isa na nga dito, yung sa qualification. Kung halimbawa nag-a-apply kayo as a housekeeping or room attendant dito sa New Zealand, kailangan meron kayong 3 years working experience na housekeeping. Kung ina-apply nyo housekeeping ha. So yun mga bakla, as in talagang pahirap na ng pahirap talaga mag-apply dito sa New Zealand. And then, sana sa mga susunod na mga buwan, sana may mga changes ulit. Dahil itong changes na nabasa ko, as in talagang nakakaloka mga bakla. As in talagang nag-a-apply pa lang ako, medyo smooth talaga siya. Hindi lang siya medyo as in talaga smooth talaga yung pagkaka-apply ko dito sa New Zealand, mga bakla. At syempre, noong mga panahon na yon, as in talagang 6 months lang talaga yung kailangan mo meron kang work experience. Unlike ngayon, as in talagang kailangan mo na ng 3 years work experience as a housekeeping kung mag-a-apply ka dito sa New Zealand, mga bakla. At ito pa yung mga may malaking pagbabago talaga. Effective ito ngayong October 1. As in talagang pagka na-extend ako, nakakaloka, bayarin to. As in talagang nawindang talaga ako sa changes na ito, mga baklang. December pa naman yung aking end ng aking visa dito sa New Zealand. Tapos October 1 na yung kanilang in-implement na bagong rules dito sa New Zealand, mga bakla. So ito na mga bakla, nung nag-a-apply ako, ang binayaran ko na visa fee para sa AEWB, ito yung Accredited Employer Working Visa na in-applyan ko dito. So dati, ang binayaran ko ay 750 New Zealand dollars. So, ito na nga yung changes, mga bakla. So, ito na yung changes talaga ngayong October 1 ang effective. As in talaga kung mag-a-apply ka ng visa under ng AEWB, like hawak ko talaga na visa is AEWB. So, ang babayaran mo na fee is 1,540. So, nadoble talaga yung babayaran. O diba? Kasi talagang, ano ba yan? Laki-laki ng babayaran. 1,540 pag mag-a-apply ka ng AEWB. O diba? Yung mga under ng AEWB, so same lang, 1,540 yung babayaran. So, ngayon, doon sa requirements naman, parang wala pa rin pagbabago, ganun pa rin yung mga requirements. Pero yung qualification, as in talagang madami na. So, ngayon, mga bakla, as in talagang sa panahon ngayon, hindi ko alam kung nagbabawas sila ng tao or
kailangan magpa-uwi. Hopefully, sa mga susunod na buwan, may mga changes na pwede kaming ma-extend yung visa namin dito sa New Zealand. O, diba? At syempre, mga bakla, yan pa lang yung unang, hindi pala ito una. Mga ilang changes na, syempre, madaming changes. So yan mga bakla, ulitin ko ulit, pag nag-apply kayo ng AEWV, ang fee na babayaran nyo ngayon is 1,540 effective October 1. So, yan, malinaw mga bakla. So, yan mga bakla, natapos na naman ang video ito. At syempre, thank you so much sa lahat mga nag-follow sa aking Facebook page. Ayan. At syempre, yan, kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, lagi ko po sinasabi na MYMP, make your mama proud. At syempre, ito ang nag-iisang napakagandang diwata ng New Zealand na si Jingjing. Thank you for watching and I love you all.